niya, hindi siya nagmo-multifunctional bumabalik yung mga previous na sinaktan siya ng mga kapitbahay, and yun ang iniisip ko, sabi ko baka meron nakaaway na naman. So ayun, kaya laging sinasabi ng kapitbahay na awatin mo dahil nagsigawan naman sa opisina. So ito yung picture namin nung baby pa yung mga bata. Ayan. So, ayan, nung lumalaki yung mga bata, nagiging kaugali namin mag-asawa talaga itong si Hiro at si Gabi. Kaya sabi niya, B, pag hindi na ako sa katinuan talaga, alam mo na paano kastiguin yung mga dalawang bata. Huwag kang papayag na ilagay ka nila sa wheelchair, hindi bagay sa'yo yun. So, ayan, ito yung picture namin sa dagat, ayan. So, kaya nagiging emotional lang talaga ako. Hindi ko talaga matanggap yung mga bagay na ganyan na message talaga na lagi niyang sinasabi. So, ito yung picture. Ito yung picture talaga. Siguro meron siya nakaaway kaya nagkaroon ng hazing or something talaga. Dahil nakakainis siya talagang kausap eh. Pareho lang kami, mahilig kaming manginis, pero totoo yung sinasabi namin, hindi kami nagsisinungaling. And isa pa yon na ugali ko sa kung saan ako lumaki sa Mindanao, na hate ako ng mga kaklase ko. Kasi sasabihin ko talaga na ayoko sa kanila and hindi ako gagawa ng any kumbaga i-attack sila sa likod. Gusto ko i-attack ang tao sa harap, sa likod, side to side, backward, upward. So, ayun. Kaya kung mayroon na nasagasaan sa mga pangyayari na to, nagsimula to nung nawala si mama, nagkaroon kami ng parang nag-away-away kami noon dahil inawat pa kami sa doon sa may garahe dahil nagsalpukan naman kaming dalawa doon, and nakita na mga kapitbahay na nag-away talaga kami, and sinabi nilang sayang kung mag-aaway kami, kailangan namin harapin lahat. So ayan, ito yung dalawang bata, kung ano yung nakita yung bata nung baby pa sila na 0 months, ayan, walang napalitan, si Hiro, si Gabi pa rin, ayan. Ang problema lang ngayon, ang payat na ni Hiro, ni Gabi. Pero payat talaga sila dati. Ayan o, ganyan sila kapayat o. Ayan. So, ayan yung aking picture. Matanda na talaga ako. Tapos, ito pa yung ibang picture. Ayan. Diba? Normal growth talaga si Hiro, si Gabi. And, habang lumalaki sila, napapansin ng mga kakilala ng asawa ko, sabi, iba yung mukha talaga nung Hiro and Gabi, kahit yung mga ibang lahi nakakita, sabi, nagtatransform yung mukha ng mga bata, hindi sila mukha talagang pang Pilipino, ganyan-ganyan. So, ayun. So, very question yun, kasi yun din ang mga problema ko. So, ayan. Siya ang kumuha nito, ayan. Nagkaroon ng sakit yung pusa, tapos ito, anniversary ito na picture eh. Ayan. Wala akong enhancement talaga. Ayan. Tapos itong picture na to, kinakatakutan to ni Hiro. Then pag lumabas ako na naka-duster na madaling araw parang mag-CR, sabi nga, Mom, I'm so scared. So, sinasabihan nila ako na granny challenge raw yung outfit ko. Gusto nilang papalitan yung mga duster. Matanda na kasi ako, ang tagal na nun. Ganyan-ganyan, bakit lagi nyo na sumigaw si Hiro na, Mom, why you wearing that? Kasi mag-CR din siya. Diba, matanda na ako. So, ito yung baby pa si Hiro, oh. Ayan, oh. Oh. Bare face, hindi ako nag-makeup dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman yung mukha, diba? Tingnan nyo naman, nasa mid-20s pa ako. Tingnan nyo, ang taba na mukha ng Hiro dito. Hindi siya nagpalit na mukha. Kahit ngayon na teenager na siya. Tingnan nyo, oh.
Matangos talaga ang ilong niya. Tingnan niyo yung ilong, oh. 'Di ba? Ganyan ang baby. Paglabas ng baby, malalaman ako matangos o hindi. Kaya pag labas niyan, sabi ni mama, kamukha ng anak ko. Sabi niya, buti hindi na pango. So, ayan, natural talaga. So, ayun, very questions. Bakit kami nag-aaway ngayon? Alam nyo na yun. So, ayan. Ayan, ang picture namin. Lagi kami nagpapakuha taon-taon ng family picture kasi sinusukat pa namin si Hero, si Gabi. Sinusukat namin yan kung ilang centimeter or meter ang kanilang taas sa loob ng isang taon. And meron kami yan sa pintuan sa likod ng pintuan. Minamarkahan namin yun ng bibi. Tingnan mo kung anong growth nila sa loob ng isang taon. Kung nadadagdagan ba sila ng 1 inch or 2 inch or 3 inch, ganyan. Kasi hindi kami matangkad dalawa eh. Ang ano ngayon, ito mga picture na to, nung lumalaki ang mga bata, sabi, yung mga bata mukhang mas matangkad na sa ating dalawa. Yun ang naano, kaya itong panghuli na, sinabi na naman sa akin ng asawa ko, wag nang gumamit ng high heels kasi mas matangkad ka sa akin. So, ayun. Sabi niya, bakit ka tumatangkad? And ako naiiwan na lumiliit. So, ayun din, hindi ko rin alam. Dahil sabi niya, mas matangkad na si Hero, si Gabi, hindi pa sila nag-20. So, hindi pa nag-20 yan, 14 and 15. Ayaw matanggap ni Gabi, sabi ko 15 ka na, sabi 14 pa, 14 raw siya, sabi ko hindi ka 14, si Hero, 15 daw, sabi ko, siguro si Gabi, 2 years gap silang dalawa, ginugulo nila ako, tapos ayun. Bahala na, kayo na maghusga, wag nyo akong pag-isahang tatlo talaga, hindi nyo pinakita ang flight nyo, hindi ko alam kung saan kayo nag-flight. So, ayan ang mga picture, and pati yung mga ngipin na yan, binibilang namin mag-asawa yan kung ilan ang nalalagas sa loob ng isang taon, kaya very strict kaming mag-asawa pagdating sa pagpapalaki ng anak, and tinuruan talaga namin ng A to Z, ng lahat ng multiplication na 0 to 10, lahat yan, memorize nila lahat yan. Lagi namin silang niwa one-on-one na kinakausap yan kung anong ginagawa nila sa school, and naiirita sila and hindi pwedeng tumayo. So, ayun. So, ito si Hero. Pinakalbo siya, ganyan, kasi summer na mainit para hindi pawisan ng ulo. So, ayan. The same Hero pa rin, di ba? May clip chin siya, ganyan. Kasi nga, mayroong mga bata talaga, nung time na to kapanahunan ni Hero merong mga bata na tinatakbo sa supermarket at malapit yon sa kung saan kami nakatira na apartment. So, ang nangyari nun, nag-ano kami mag-asawa na, ultimo yung mga buhok, yung mga kuko, itago natin, baka yung bata kunin sa handalhin. Kasi nga, nag-remind ang gobyerno na may mga missing kids na bigla na lang napupunta into adoption in the government, and the mother and father is already missing, and hindi nila alam kung na-hazing or namatay, or there's no medical history about it. So, ang naisip namin, sabi ko, iuwi ko na ba? Sabi ng asawa ko, wala pa tayong bahay, hindi secure sa Caloocan, hindi tayo makikitira, hindi magiging maayos ang lahat, ganyan. Sabi ko, and then, naghanap kami sa house and lot, ganyan. Sabi, hindi natin maikas talaga yung house and lot, ganyan. Sabi ko, anong gawin? Sabi niya, mag-antay muna tayo, mga 10 years from now, bago tayo umuwi, kasi gusto ko i-secure yung mga bata. And tingnan mo naman, ang itsura ng mga anak natin, mukha ba yan na pwedeng i-sex slave or ibenta or ilagay sa adoption yan? Yun ang pinag-uusapan namin mag-asawa. Very matured kami mag-isip pagdating sa mga anak namin. And sabi ko, paano gagawin natin ganyan.
Sabi niya, i-keep mo yung mga ngipin, yung mga kuko, yung mga buhok ka. Baka kung saan, pag umuwi ka yung Pilipinas, baka isumo wrestler yan. Kasi kapanaunan ko, ayaw namin magsumo wrestler, magboxing-boxingan sa Cavite. Bigla nila kami pinapupusta-pusta na parang manok. So, ayun, sabi ko nung kapanahonan ko rin sa Cotabato City, pinupusta-pusta rin kami papunta ng hospital talaga. So, ayun, para sa Excel namin, ganyan-ganyan, kaya dumami na doon na may itsurang mayayaman. So, wag nyo akong gawing tanga, naka 25 minutes pa lang tayo. So, yun ang pinag-uusapan, kaya kinikip ko yung mga buhok, ganyan-ganyan, and siya ang nag-remind na, pag hindi mo na ako nakita sa kaluluwa ng katawan ko at parang malayo na ang connection ko sa iyo, it means kailangan mo nang bumalik sa probinsya and hanapin sarili mo and back to the university kahit matanda ka na. So ayan, the same hero pa rin, 'di ba? May itsura siya. Imaginin mo naman pag na supermarket itakbo mo ganitong bata, kahit nasa wheelchair pa yan, hindi pwedeng kunin ng anak ko, no way. So ayun, kaya kami nagpakasal dahil nga gustong i-civilize and i-secure yung mga bata, hindi para magpayaman. Kaya ano na lang sa mga bagong mga teenager dyan na gusto nyo magpakasal, i-secure nyo talaga. Kasi tinanong ako dito sa baba ng apartment kung sino si Miss Bentic. Ako po si Miss Bentic, walang iba. Yun ang sinabi ng asawa ko, ikaw lang ang magiging Mrs. number 1. Kasi nga nagsama kami nung panahon na wala pa ako mga papeles sa ibang bansa. So ayun, ang hindi ko kinain ng lollipop ni Hero dyan, sinabi ko akin na yung isang lollipop, dahil dalawa na yung lollipop, akin na yung isang lollipop, and ayaw niya ibigay. So ayan, the same Hero pa rin, pero hindi ko dinilaan yan, sabi ko akin na dahil nga over sugar ka na, akin na yung isang tapos pinicturean kami ng asawa ko habang nagkukulitan kami ng ganyan. Kasi sabi ko, akin na yung isang lollipop kasi nga naman yung ngipin mo masisira, ganyan. So, yun yung picture. Lagi niya kami pinipicturean dalawa. Sabi ko, makita nila yan na mga picture, ganyan. So, yun, hindi ko alam anong purpose niya. So, ito, hindi ako ang kumuha nito. Yung nirentahan namin na videographer and also party organizer, siya ang sabi, sir, pwede ko pa kayong picturean, ganyan. And, sinabi ko po, for what purpose? Sabi, ma'am, lumayo muna kayo sa camera. Sabi ko, bakit hindi ako kasama sa picture? Pero binibiro ko lang yung yung videographer, okay lang kasi na siya, sabi niya, sir, pwede ko kayong picturean ng solo. Sabi, natural po ba yung ilong nyo, ganyan. And sinabi ng asawa ko, natural, hindi ako nagpa-enhancement ng ilong. Kung nagpa-enhancement siya, hindi, natural talaga. And nagiging kamukha ng ilong ni Hero ng Gabi, di ba? Kaya sabi nila, sir, ang gwapo po ninyo, hindi na ako maka-deny talaga. And ang edad pa niya dito nasa 30 plus pa lang siya, and nasa 20 plus pa ako nung time na sabi ko, wow, sabi ko, isang shot lang para sa asawa ko, huwag niyong panggigilan, ganyan. Kasi pati yung bakla sa McDonald's, sabi niya, asa na si sir? Sabi ko, gwapo, diba? Sabi niya, tama lang yung height niya, ganyan. Sabi ko, tawagin ko sa labas na kasamang mga anak namin. Kaya tumawa yung nasa food chain talaga. Sabi niya, ma'am, wag niyo na pong tawagan. Nagbibiro lang po ako. Sabi ko, hindi, tatawagan ko ngayon. And nagsigawan sila nila, lagot, ganyan. Sige, biruin niyo. So, ayun, tingnan nyo, kung magkamukha ba sila, ito yung laging sinasabi ng mga kasama ng asawa ko sa opisina. Sabi niya, nalahian talaga, kamukha talaga ng tatay, di ba? Oh,
Magtatay sila. Isang ano lang yan, isang hulmaan lang yan. Hindi ako pumunta sa ibang kapitbahay. So, di ba, magkamukha sila ni Hero. Di ba? Kaya nga sinabi mga kapitbahay, kung relatives ba kami noon, sabi ko hindi kasi galing ako ng probinsya. Galing siya dito sa Maynila. Sabi niya, may similarity talaga ang mukha nyo. Kahit nung wala pa kaming anak, kahit nung tumatambay pa kami sa mga kung saan na mga tambayan ng mga Pilipino, laging sinasabi na parang what a coincidence. Paano kayo nagtagpo dalawa? Paano kayo nagkakilala? And pwede kayong iselfihan? So, ayun. Kung saan man yung dalawang bata, pati yung tatay, mag-ingat kayong lahat. Ayan.